istorya ni sa inyo. So dili na ko dugayon, magsugod na ko diretso sa atong discussion about sa atong amnesty program. So daghan na ba sa inyo? Okay, so kinsa ba sa ato dinhi ang nakapaminaw na sa among discussion sa amnesty program? Wala pa, pero sila sir. Sige na, master na ninyo sir, no? Master na kayo. Okay. So kanin, unsa ni programa sa amnestiya sa atong gobyerno karon? So atong amnesty program, ang gitawag ani is Executive Order 47. Gipagawas ni President Marcos as amendment atong una nga amnesty program nga gi-issue ni President Duterte. So katong amnesty program sa una, EO 125. So kato siya nga amnesty program, nidagan lang to siya og isa ka tuig. So nagdagan siya pag proklamar adto ni President Duterte nag-pandemic. So kato nga amnesty program wala gyud naka-apply ug wala natukod ang National Amnesty Commission. Nag-expire na lang sa isa ka tuig. Pero kato nga amnesty program pod tulura upat man ang gi-propose nga tagaan og amnestiya. So morning upat ka proklamasyon under EO 47. Amnesty para sa CPP, NPA, NDF, MILF, MNLF ug ang atong kapatiran. Pero katong sa EO 125, wala nahatagan na aprobahan sa Senado ang para sa CPP, NPA, NDF. Wala siya napasa. So tulura ka proklamasyon ang gitagaan og amnestiya. So sayang to, walay nahitabo sa EO 125. So kaning atong EO 47, gipataas ang atong programa sa amnesty. Instead nga 1 year, duha na ka tuig. So taas na siya. Ug ang pinakamaayo ani naaprubahan sa Senado ang para sa atong mga former members sa CPP, NPA, NDF. So mauni ang kalainan sa atong amnesty program atong 125 ug kaning bag-o nato karon nga EO 47. So karon atong pangutana, unsa man ang amnestiya? Unsa may matabang anak sa amo? So ang amnestiya gikan sa word nga amnesia, meaning malimtan. So ang atong mga krimen nga atong gibuhat gikan sa atong rebellion, gikan sa atong pagkamembro sa atong organization as a movement, ma-erase. Dili siya mawala yun. As in, malimpyo ang inyong record para atong mga kaso nga kargo sa atong amnestiya. So later ako istorya unsa ning mga kaso nga kargo sa amnestiya. So unsay kalainan sa amnestiya ug sa pardon? Ang pardon mapasaylo ta, pero ang atong record naara gyapon magpabilin. Pero ang atong amnestiya mawala gid siya, ma-erase. Okay? So tanan atong mga kaso basta kargo sa amnestiya mawala. Kung naatay mga warrant of arrest, dakpunon ta sa pulis, mawala na siya. Maundang ang kanang atong mga warrant of arrest. And then kani dako kay nga butang. Ang matagaan og amnestiya mabalik na inyong mga political rights. So meaning pwede na mudagan. Pwede na mo makakuha balik o kustodiya sa inyong mga property, sa inyong mga anak. So, tagaan din mo chance na utruhon ang inyong kinabuhi kung asa mo na undang before inyong mapadayon. So, kani among i-emphasize no nga kung sa atong pagbalik, daghan magigitag padawat nga gihatag sa gobyerno. Naatay mga ayuda, naatay skills training, trabaho, balay, medical nga assistance. Pero kani sa amnestiya, wa mi mahatag sa inyo kundi papel. Papel ra gyud kaning atong certificate of amnesty kung ma-approve ta. Pero kani nga papel dako kay butang sa atong kinabuhi. Kay kani pasabot wala na tay kahadlok. Dili na ta maglakaw-lakaw, magpadayon sa atong kinabuhi nga magsige taglingi kay dakpunta, kay napatay sala. So kani tagaan lagi kag freedom nga mubuhat sa unsay imong gusto buhaton, ma-reset ang imong kinabuhi tungod sa amnestiya. So maunang dako kaayong nabutang nga mahatag sa atong amnesty program. Next please. So kaning atong amnesty program, dili ni siya automatic.
Dili ni siya nga automatic ako membro ka ani nga mga grupo, automatic ka matagag amnesty. Kinahanglan ta mo apply. Maunang naami dinhi ang local amnesty board, 20 ni ka local amnesty board sa tibok Pilipinas nga sa amo mo moduol para mo apply para sa inyong amnesty application. So mo na ang rason nganong naa ang National Amnesty Commission. So kami ang initial ang National Amnesty Commission ang mag-check sa inyong mga gisubmit ng mga papeles, pero ang among role, among iklaro ha, dili kami ang mo-approve sa amnesty. Kami lang ang mo-recommend. Kami ang mo-study sa inyong mga papel, sa inyong mga kaso, ug among i-recommend sa Office of the President. Ang atong amnesty, ang makahatag, ang ato ragyong presidente. Wala na ilain. Presidente ragyon ang pwede mo-approve o mo-deny sa atong amnesty. Next, please. Next. Okay, so mauni akong gisulti ganina. Upat ka grupo lang ang pwede mag-apply sa atong amnesty. RPMP, RPA-ABB, atong kapatiran, former members sa CPP, NPA, NDF, pasabot, nag-surrender. Dili po pwede ang active. Dapat mo surrender ta una sa atong AFP, sa atong PNP before ta mo qualify na mo apply sa amnesty. And then ang atong former combatants sa MILF o sa MNLF. And then kaning importante kay nga date. Di ba ingon ko ganina duha ra ka tuig ang atong pagpalayog sa atong amnesty program. So mo end ta March 13, 2026. Hapit na. Mo maning sa CPP, NPA, NDF, no? Proclamation 404. Ulahi siya na aprubahan sa Senado, so mauni atong gatan-aon nga date, March 13, 2026. Mauna ang last day nga modawat ni og any application for amnesty. Nagsugod ni adto 2024. So basin murag hina, wala dagan pa kaayo, wala nakabalo. Pero taman ra gyud ni karong March 13, 2026. So, kung naamoy application, bisan o wala pa na kumpleto, naapay mga kulang, pwede ninyo na isubmit sa amo. Basta, na-receive na mo, to follow na lang katong mga kulang. Basta natataka na mo, anana sa among kamot on that kaning March 13. So, yung munang importante, kay human anak, pagka March 14, di na may mudawat yun. Wala na yun may mabuhat anak. Kay mauna na ang effectivity sa atong proclamation. Next, please. Next, please. So, unsa man nga mga krimen ang kargo sa atong amnesty program. So, dili tanan nga krimen kargo sa atong amnestiya. So, common, rebellion, kanang atong disloyalty of public officers, kanang sedition, kanang atong usual nga kabuhaton nga sa inyong rebellious activities sa inyong as members sa CPP-NPA, mauna, kargo na siya sa atong amnesty program. Next, please. Next, please. Okay, di na nako ni isa-isaho, no? Kanitanan, mauni ang mga crimes nga pwede nato i-apply sa amnesty. Next, please. Next, please. Okay. So, letter Q, kung ang atong mga kauban abi nato na detain, na priso, pwede pa ba siya mo-apply ng amnesty? Pwede. Bisag na convict na, pwede. So kung kana na detain, na priso, adtuan na siya dito para mag-apply ng amnesty, adtuan sa local amnesty board, pwede sila mo-apply. Kung kato niyang kaso, kargo to sa amnestiya, o natagaan siya amnesty, pwede siyang tagawas. So naku kayo nga butang, bisan kung convicted or detained, pwede na to tagaan ng amnestiya. Next, please. Next, please. Kani nga mga kaso, kung natay kaso nga kargo sa amnestiya, naapoy dili kargo. So kung kani ang imong mga giatubang nga kaso, dili ni siya appeal sa atong amnesty. Dili ka ma-amnestiyahan. Ang atong paghatag sa amnesty, kada kaso. So, for example, 5 imong kaso. Imong 4 ka kaso, rebellion, murder, kanang kargo sa imong rebellious activities. Pero na kay isa,
rape, or IHL, common kay na sa ato no, IHL crimes. Dili na siya apil sa amnesty. So katong imong upat ka kaso nga kargo, mawala to siya. Ang kaning isa nimo ka kaso nga dili kargo sa amnestiya, magpadayon. Pero ipadayon lang nimo siya sa korte. Mo na lang na. So at least sa imong 5 ka kaso, ang upat wala na kayong naon, isa na lang ang imong atubangon. So dili tanan kay maabuso man po ang atong programa kung tanan na lang kaso pwede. Kay naamag yung mga crimes nga gi-commit nga dili gyud sad siya parte sa atong pagkarebelde. So mao na siya ang atong emphasis. So next please. Ug naabot tay cut off sa atong mga crimes nga committed. Next please. Kani. Kung ang atong crime nga gi-commit after aning November 22, 2023, dili na siya appeal pod sa amnesty. So natay cut off sa atong crimes. Dapat before aning November 22, 2023. Kay mao na siya ang paghakad sa proclamation. So lain man pod kayo no nga ingon ang presidente tagaan ta mong amnesty karon niya pagkasunod adlaw nag-commit kag crime. So gansi kuan kayo wag abuso nimo ang programa kay kabalo ka nga nay amnestiya. So morally mo ni among gatan-awon sa atong mga record sa inyong mga kaso. Next please. So kani unsa ang atong mga required nga documents nga atong i-submit kung mag-apply tag amnesty. Next please. Next please. Next please. Okay. So kanitanan, natay application form. Asa makuha ang application form? Pwede kuhaon sa amo sa local amnesty board. Or pwede mo coordinate sa atong AFP o sa PNP kay sila naay direct link sa amo ug usahay gabilin pod mi sa ila og application form. Ug sila pod ang mga handling unit, especially sa atong AFP, sila gyud ang gatabang. Kami makaingon gid mi sa inyo dako kay tabang ang AFP sa pag-secure sa inyong mga documents, pag-fill up, pagdala sa inyo sa amo, sila lang ang inyong duulan. Kay tanan kani inyong kinahanglan nun makatabang sila. So kani atong mga ID, proof of membership, oath of allegiance, waiver kani mo ni nga mga dokumento ang kinahanglan. Kami ani makatabang sa inyo. Dili na lang ako isa-isahon no kay kung gusto ta mo apply, pwede naman mo muduol din sa amo. Kung dili pud mo makakuha sa among application form, pwede na siya makuha sa among Facebook page. Kita tanan na naman siguro yung Facebook. Yung Facebook mo, pwede. So naana sa NAC Facebook page, ma-download. Pwede po sa among website. So pwede na makuha anytime. Next please. So kanitanan mo ning atong mga requirements. Di ay lang kay ninyo basig malibog mo daghan kaayo requirement. Kung mag-apply na ta, amo na nang i-explain sa inyo. Kung matabangan pod mo ana sa inyong mga handling units. Ang importante lang gid ani, ang importante nga atong gusto i-prove sa atong amnestiya nga pag-apply. Atong identification, meaning ikaw gid ni nga tao. Atong affiliation, meaning membro pagig ka ani nga movement nga gitagaan og amnestiya. O ang ikatulo, ang pinaka-importante atong kaso. So unsay inyong mga kaso? Mauna ang kinahanglan nato i-account. Kay mauna ang importante nga among ibutang sa inyong mga application sa among pag-recommend dito sa National Amnesty and Bank. Mauna ang importante kung unsay inyong mga kaso. Kay kami dili irami gasalig sa kaso nga inyong gi-declare. Mangita pod mi. Naami pamaagi nga mangita mi sa NBI, sa NPS, kung unsa tong inyong mga kaso pa nga na-file under sa inyo kay usahay ang uban under sa inyong alias, usahay lahi nga ngalan. So kana amo nang gapaningkamutan nga among makit-an para pag-submit namo dito sa Manila, tanan inyong kaso among na-account. So kani ang pinaka-importante. So ang next ang kasagara mga question. Kung wala ko'y kaso, mag-apply pa ba ko og amnesty? Unya, kung na po ko'y kaso, mahadlok po ko gawas, kay basig gidakop na hinoon ko, kay nagingon-ingon ko nga na ko'y kaso. So, number 1, kung wala kay kaso, mo apply gapon ka for amnesty. Kay tungod sa inyong mga rebellious activities, amo nang i-consider katong naa sa inyong mga CDR, nga inyong involved ko ani nga encounter, kani nga ambush, amo nang i-appeal
bisan og wala pa ka nakasuhan. Kay para by the time nga basin og kung dili nimo na siya i-apply, moabot ang panahon kasuhan ka adto nga encounter or kato nga ambush, pwede pa kakasuhan, pero kung natagaan ka ng amnestiya, dili na kakasuhan adtong imong mga involvement. Bisan og wala pa to siya nakasuhan before. Klaro? Murag nasabtan nato. So, mo na siya nung kadagan kay gayon dili na may mag-apply kay wa man may kaso. Daw og imong pagtuo wala nang kay kaso pero naadi ay pag-check na mo naadi ay sa imong ngalan. Wala nang ka nakabalo. Kay naay mga uban nga wala sa ilang area. Tuwa sa layo nga area dito sila na failan. So, mas maayo na atong makita o atong mag-check. Kunya kung naabot kay kaso, masamot gyud ta nga mo apply for amnesty. Kaya alang ato na sige kargahon atong kahadlok sa atong kaso, di ba? So dapat kung natay kaso, mas manlimbasog ta, nga moduol ta para mo apply for amnesty. Kay later ako i-explain na natay pamaagi anang mga mahadlok mo kung dakpon kung mugawas. Na natay ways anak nga maprotektahan mo kung mag-apply mo for amnesty. Okay, next please. So kani, in total, mauni ang atong proseso. Una, katong mag-apply ta, mag-secure ta sa application form, mag-fill out ta, mag-submit ta documents. Number 2, among i-evaluate sa lab ang inyong mga application. Number 3, naatay case conference nga i-deliberate, turyahan sa among mga lab members ang inyong mga unsa inyong mga kaso, unsa inyong mga declaration sa inyong application form. Unya, ipadala din ang namo dito sa Manila na napoy grupo nga mag-evaluate sa inyong mga kaso ug ang final recommendation ipasa na din na sa Office of the President. Ang presidente na dayon ang mo-final og decide kung tagaan ba mo amnestia, i-approve ba ang application or hindi. So, mora ni siya nga steps. Medyo dugay lang kay pag-abot sa lab nga assessment, kinahanglan mo na mo i-check inyong mga kaso. So, niya may madugay. Kay para naman sa inyong kaayuhan na. Masigurado na mo, matanang kaso ninyo, among na-include sa inyong application sa amnesty. So, among na-forward appeal ang tanang kaso. So, medyo makadugay may dihang area. So, kani mo na ni in total ang atong mga steps. So, gikan sa lab level, Manila, NAC and Bank, then sa Office na of the President. Okay? So, next please. So kani, mao ni ang bagong development sa National Amnesty Commission. At tung April 11, gialaw na ni gitagaan og authority ni President Marcos ang National Amnesty Commission nga mag-issue og Safe Conduct Pass. Next please. So unsa ning Safe Conduct Pass? Mao ning tubag sa inyong kahadlok kung dakpon mo nga naamoy kaso. So once naa na mo'y application for amnesty, amo mong i-apply ang Safe Conduct Pass. Kaning Safe Conduct Pass, maghatag sa inyo ang protection na dili mo dakpon. Kung naamoy warrant, dili i-issue inyong reserve ang inyong warrant. Kung for example na ay bounty sa inyong ulo, na ay mga reward, i-suspend na ang mga bounty. So, pwede na mo maglakaw-lakaw, pwede mo makauli, basta naghawid na mo sa Safe Conduct Pass. So, ang kaning Safe Conduct Pass, ang katagaan ani ang AFP, ang PNP, ug ang DOJ. So, kaning tulong ka ahensya, naan ni sila copy. So, kung ipakita ninyo ang inyong Safe Conduct Pass, then naan na siya QR code na scan. Makita nga, tinuod din ninyo Safe Conduct Pass, valid ni. So, dili na mo mahadlok na magawas-gawas. So, unsa kadugay ang kaning effectivity aning atong Safe Conduct Pass. So, tama ni siya sa time nga naay desisyon ang inyong application for amnesty. So, once na naay presidential action, ay hapon mawala ang effect sa Safe Conduct Pass. So, unsay mga limitation sa Safe Conduct Pass? Dili sa siya maghatag sa inyo og right nga magdala og mga pusil, og firearms, ammunition. Dili pa sa natay Safe Conduct Pass, pwede ka magdala-dalag pusil. Dili pwede. Dili po siya pasabot nga kung nakay Safe Conduct Pass, tagaan na kag-amnestiya. Dili na siya assurance. Ang purpose ng sa Safe Conduct Pass, nga while ongoing ang pagproseso sa inyong amnesty application, dili mo dakpon. So, safe mo. Dili, sure mo nga, maproseso yung inyong application, dili mo dakpon in that entirety.
Pero if ever naatay violation sa atong application or ni kalitagtago nag-recommend ang inyong handling unit nga dili na namo ni siya makit-an, nawala, dili makontak, kung mag-recommend sila, that meaning na kay violation sa imong condition sa imong pag-apply for amnesty, pwede nato ma-revoke ang atong safe conduct pass. So naay dili lugar sa siya nato abusahan ang atong safe conduct pass. Next please. So kani amo ni akong gi-mention kanina, dili ta madakpan and then masuspend ang atong mga warrant of arrest ug kung naatay mga proceeding sa kaso ug katong mga reward sa atong capture mawala pod, masuspend kung naa na kay safe conduct pass. Next please. Okay, next please. Okay, next please. So mao ni no, dili na lang ako na ibalik kay maura gyapon na akong i-discuss kaganina. Next please. Okay, next please. So ang ato pong safe conduct pass, dili po di siya pwede ibalhin ha. Ihatag nimo ipagamit sa imong anak, dili pwede. Kay naay imong picture na imong ngalan, mailhan gyapon nga dili ikaw ang holder ng safe conduct pass. Mao na gid siya ang pwede magtagaan sa pribilehiyo sa safe conduct pass. So dili ni siya right, pribilehiyo ni nga gihatag para adto mo apply for amnesty. So sa pagkakaroon, ang Lab CDO naka-issue nami og 141 ka safe conduct pass. Dini sa Bukidnon naka-issue mig 54 last month. So daghan-daghan na ang among naka-issuehan. Actually karon paspas na ang among pag-issue sa safe conduct pass. Once mo apply mo, lihok po na diretsyo inyong safe conduct pass para diretsyo na ninyo mahawiran. Dili na mo, pwede na mo kung naay mga kinahanglan nga requirements, makalihok mo. Kay naa naman mo'y freedom na maglakaw-lakaw. Next, please. So, kani ang pinakadako namo nga development sa pagkakaroon. Kay daghan nga po kay gaingon, sa kadugay sa amnesty program, tinuod ba gid na? Naabay gyud na tagaan og amnestiya. So, last September 24, 2025, nag-prove na ang Malacanang first batch og amnesty grantees. 9 kabuok ang gitagaan og amnesty sa atong president. So bago lang na siya last month. Sa aning 9 nga gitagaan og amnesty, 8 ang gikan sa former members sa CPP and PANDF. So dili siya joke. Tinuod yun lugar ni. Tinuod din ni ang atong amnesty program. Naa na gyud nahatagan. O kaning sa 8 nga gihatagan og amnesty, gi-approve ang amnesty sa atong presidente, ang 7 ani gikan sa amo sa Lab CDO. Although dili lang siya from Bukidnon, but within the area sa 4th ID. So daghan kaayo mig napasa ng applications dito sa Manila. Pero gakadugay lang siya kay ang pagpirma sa katong last nga grupo nga mag-evaluate, medyo dugay ang pagpirma. So kaning 9 mong gini silang una nga nakalusot ug silang tanan gitagaan og amnesty sa atong president. So hapit na pud mi ani mag-awarding sa among amnesty grantees. So dako kay nga butang kay pasabot galihok gyud ang atong amnesty program. Gaagpasuna mo kay hapit na ang atong deadline. Actually mga 140 days na lang until March 13. So, medyo dalpuan na yun. Doon na gid kayo. Gamay na lang kay ang panahon. So, kami nang hinaot nga kamo unta mag-accept mo ani nga pribilehiyo kay dili ta makasigurado nga sa next nga mga administration naapay amnesty program. Dili wala pa tay assurance nga mapadayon pa ni ma-renew, mag-issue balik og bag-o nga proclamation or kung bago na ang atong administration, mag-issue pa bagyapon og amnesty proclamation ang next nga ma-presidente, dili ta sigurado. So while naa ni gahangyo mi sa inyo nga kung gusto gyud mo mudawat gyud sa kamot sa gobyerno para sa kahusay ug kalinaw, inyo na gyud dawaton. Dili na ta maghadlok kay naa na tay safe conduct pass. Di ta magduha-duha nga dili ni tinuod kay naa na gyud natagaan og amnestiya. So kani dili lang para sa katong nag-surrender na. Ang ato pong panghinaot nga katong mga tuwa pa sa taas na kung atong maingnan nga naa na gyud konkreto nga gayhatag ang gobyerno. Nga dili lang kaning mga ayuda or socio-economic benefits but naa po ning amnesty. Dako kay nga butang no kay murag
kung sa relationship pa ni closure. Meaning, kung naa na kay amnestia, mobalik pa day ka, o saka dito para magkuha po ka, mag-apin-apin ka, nga kung natagaan ka ng amnestia, di na ka pwede mobalik o apply. Kaisa na ni yun ihatag sa gobyerno. Kung natagaan kang amnesty, ibalik ka kay nakasunod. Rebelde na po kang balik, dili na ka mo-qualify mo apply again sa bisag unsa pa nga programa sa amnestia nga gihatag sa gobyerno. So dako kay nga butang. So kami nang hinaot mi together dili lang lugar ni sa local amnesty board, but tanan in the whole of nation approach, tanan ahensya sa gobyerno gatinabanga para ma-reach out mo namo. Kami sa lab, medyo limitado ang among access sa inyo, batungod sa AFP, nakatabangan mi nga ma-reach out mo namo, makaanhin mi dinhi sa inyo ug makastorya mi ug among ma-explain kani nga mga programa sa atong government. So gamay na lang 140 days. So kami we are hoping in the next days na untay among makita gikan sa inyo nga mo apply for amnesty ug dako po kay ang among panghinaot nga katuuntang mga tuapod sa taas nga atong maingganyo nato nga mukanaog na o mo-avail na ani kay naa na gyoy konkreto nga ebidensya nga naa gyoy ga-work ang atong amnesty program. So kana mora nang end sa among presentation. I hope akong na-relay sa inyo sa mubok nga oras ang atong mga basic lang yun nga punto sa atong programa. So once more, dagan kay salamat sa inyong pagpaminaw. Pasalamat po ko sa ubang ahensya sa gobyerno sa pagtabang sa amo nga ma-reach out mo namo. We are hoping sa sunod na mga bulan mas dagan patag madunggan nga balita na naanay madugang pa sa atong mga natagaan ng amnesty. So hopefully, para Bibo, daghan ka ay matagag amnesty sa Bukidnon, sa Misamis Oriental, dinhi sa atong region, dako kaayo nga butang para sa atong tanan. Kay kung naanay amnestia, naanagintay kahusay, kaninaw, ug chance sa bago nga kinabuhi. So daghan kaayong salamat. Maayong buntag, maayong udto na ba sa inyong tanan? O kung naamoy mga pangutana, pwede na mo modol sa amo para mangutana. O kung naay gusto mga yung mga application form, naapod mi dala. So pwede na mo modol or sa AFP. Kaya anytime, naan kabalo na sila kung saan ang atong proseso. So thank you very much. Maayong buntag. Kaning atong proseso sa pag-apply para mas mapadali sa atong mga FRs nga mo-apply, kami na mismo ang moduol kung asa sila. So maugid na ang gabuhaton karon sa local amnesty boards, dili lang kami kundi ang uban pod nga local amnesty boards, kami na gyud mismo ang adto sa lugar. So kani nga effort namo dako kaayo ang tabang nga katahatag sa amo sa atong armed forces of the Philippines sa pagdala sa amo aning mga lugar kung asa sila ug pag-coordinate ug pagtabang sa ilang pag-submit sa ilang mga documents pati sa atong other agency partners ug sa atong LGU. So the partnership ni siya sa tanan ahensya sa gobyerno ug sa atong security sector nga para matabangan nato ang atong mga FRs nga dili na sila mahasol nga sila pa ang wanha sa amo sa Cagayan de Oro, but kami na gyud mismo ang maningkamot nga moduol sa ila ug magtabang sa ila sa ilang mga requirements. For that question, ang kanang 9 actually medyo dugay-dugay na siya kay kaning una nga natagaan og amnesty or katong first batch nga gisubmit namo sa local amnesty boards. So mauni sila ang mga una gyud nga nag-apply sa mga local amnesty boards adtong June of 2024, I'm sorry. And then napasa namo ni siya sa National Amnesty Commission and Bank December 2024. So actually 55 sa local amnesty board of Cagayan de Oro, 55 na ang among napasa sa NAC and Bank. Pero 8 pa lang ang na-forward sa Office of the President. So katumugod atong first batch, medyo dugay siya kay ang atong proseso naa pa siya yung mga challenges nga among gakaatubang along the way. Ang pinakadugay gid ani kay ang among verification process, which is ang pagpangutana namo sa further verification from NBI o sa National Prosecution Service. So as we go along,
paspas na kay ang tanan uban ahensya sa gobyerno nga involved sa atong verification process and the entire process of the amnesty program. Murag hibalaan na nato kung unsa ang mga challenges along the way, gaka-smoothen na ang process, so medyo gakapaspas na siya. So for the succeeding applications ni among gakadawat, mas paspas na ang among verification nga gaka-receive mga 1 month, which means paspas na po ang among pagpasa sa National Amnesty Commission. Initially, we are looking at ang among timeline unta is naaroon sa 3 months if we base it on the rules of procedure sa NAC. But niabot lang yun siya og 6 months ang among pagpasa to the NAC and bank tungod sa atong mga challenges nga gakaatubang on the ground. But hopefully, in the succeeding months, amo na nang panindigan yun ang among timeline mandated by the ROP, which is 3 months. Hopefully, ma'am. Thank you. Ma'am, as of now, pila ba ang nag-apply sa amnesty? The whole Philippines or Region 10 ka lang, ma'am? For Lab CDO, Region 10 lang. But ang mga local amnesty boards can accept applications from any FR. Ang FRs nato walay limitation. So walay jurisdiction ang mga local amnesty board na dito lang sila nga specific area pwede magkuha og application. Ang ato lang is kung unsay convenient sa atong mga applicants, and only for those who are detained, ang atong rule of thumb is for them to apply sa local amnesty board that is located closest to the detention facility. So in total, ang atong National Amnesty Commission nakadawat na miong mga 4,000 amnesty applications. So nagpaspas ang mga ga-apply after na-approve ang issuance of the Safe Conduct Pass. So dako siyang factor sa pag-increase sa applications nga gaka-receive. For CDO, medyo kulang pa ang among gakadawat. 218 pa lang ang among na-receive, and around 60% of these are former members of the CPP, NPA, NDF. Ang the rest is from MINF, MNLF, sa atong kapatiran. Thank you. Thank you. May buntag. Kaning atong proseso sa pag-apply para mas mapadali sa atong mga FRs nga mo-apply, kami na mismo ang moduol kung asa sila. So maugid na ang gabuhaton karon sa local amnesty boards, dili lang kami kundi ang uban pod nga local amnesty boards. Kami na gyud mismo ang adto sa lugar. So kani nga effort namo dako kaayo ang tabang nga katahatag sa amo sa atong armed forces of the Philippines sa pagdala sa amo aning mga lugar kung asa sila ug pag-coordinate ug pagtabang sa ilang pag-submit sa ilang mga documents pati sad sa atong other agency partners ug sa atong LGU. So the partnership ni siya sa tanan ahensya sa gobyerno ug sa atong security sector nga para matabangan nato ang atong mga FRs nga dili na sila mahasol nga sila pa ang wanha sa amo sa Cagayan de Oro, but kami na gyud mismo ang maningkamot nga moduol sa ila ug magtabang sa ila sa ilang mga requirements.